simula nakita ka na. Kasi natanong yung tungkol sa location kanina, pero have you ever experienced supernatural? And how do you confronted it? Or how did you deal with it? Paano yun? Kasi lahat naman tayo, di ba, nakaka-experience ng mga supernaturals, pero minsan dinidend naman natin. Pero yun na pala. Siguro, maybe we can start with Rafa. Hindi naman ako naka-experience ng supernatural, pero minsan sa beach, minsan nakakatakot kasi madilim. So iniisip ko lang, ang supernatural, minsan kasi yung mga ghosts, minsan pwedeng hindi ka maniniwala, pero you also have to leave room for the possibility kasi nga ayaw mong multuhin ka. So kailangan nire-respeto ko na lang na, pagtakot ako. So, hello po. For me, naniniwala po talaga ako. Ako po yung isa sa mga, yung old ba yung may dala kang pangontra. May mga dala po akong pangontra whenever I do tapings na sa gubat or yung sa amin sa simbahan or retreat place. Medyo, I really bring something to... Ano pangontra yan, Nicole? Mga anting-anting. Ano ba yun? Marami. Marami. Actually, I have this letter. My other cast knows about that. I'm not sure if I've shown you. But I bring it everywhere. Kahit hindi horror, I just bring it with me. And I really feel protected because I believe in them. And naniniwala ko meron kahit sa bahay ko, naniniwala ko meron. But if you respect them, I think they don't really touch you. Oh, sa mga hindi naniniwala, pasensya na po ako kasi naniniwala. But ayun, bale, meron po akong mga pangontra. And of course, I'm Catholic, so I also do have rosaries and I pray before we shoot. So, ayun po, yun po yung naniniwala po ako. But feeling-wise, may mga times po nakakaramdam. Pero hindi ko na lang po masyado tinututukan kasi matatakot lang din ako. Ayun po. One time, I was just sitting on the couch at night. Then I was very sleepy, so I was like closing my eyes a little bit. Then I saw like a little frame of my grandma who like passed away. Ako naman, dun sa last kong condo, hindi ko kaya matulog mag-isa. Kasi, every night guys, as in, hindi ako nag-joke, every night binabangungot ako. Yung bangungot, as in, yung tipong sumisigaw ako pag gumising ako kasi hindi ko kayang gumising mag-isa. Like, alam mo yung hirap na hirap kang gumising, yung ginagalaw mo yung katawan mo pero ayaw. So parang, pag nagising ka like ganun talaga. Tapos sabi ko, bakit kaya? Hindi ko naman din alam bakit. Pero naiinis na ako kasi hindi ako makatulog na mag-isa. So, yung lola ko kasi, nakakakita siya. Parang kung, lola, pumunta ka nga dito. Like, hindi ko alam anong meron. Baka may makita ka. So, yun pala, all along, nandun lang pala, sabi may nakatayo dito, Said, talaga ba? Sa corner pala ng kwarto ko, na kung saan ako naka-face, may lalaki daw na nakatingin lang. So, parang ko, So, after nung nalaman ko, tumakas talaga yung balahibo ko. And then, umalis na ako dun sa corner. Sabi ko, hindi ko na kaya. And then, yung sa set naman, meron kaming shoot ni Direk. First day natin, Direk. Sa kami gubat. Ay, di, syempre, gabi na. Tapos, walang ilaw. Kasama ko yung team ko, nasa kotse kami ng van. So talagang dadaanan mo, wala talaga siyang ilaw. Yung van lang yung may ilaw. Tapos parang kami, uy, baka mamaya may nasa window na nasa kaganon. Yung imagination namin, sobrang nag-run wild. Kasi nga, wala na kami makitang ilaw eh. So, ayun, yun po yung mga kinakalimutan na moments namin na ayaw na lang namin actually tumingin. So, yun. Ako naman, actually ako may third eye ako. So, pag nakakita or nakakaramdam naman po ako sa mga locations namin, may times na dinededma ko na lang po or kinakausap ko sila na
nagsisorry ako, pasensya na nabubulabog namin kayo, ganyan, or something na nagtatabi-tabi po ako, ganyan. Parang for me kasi it's normal na may nararamdaman po ako or may nakikita po ako na something. Ako medyo marami. Bata pa ako, naglalaro ako sa long table namin sa Nueva Ecija ng bahay-bahayan. Ako lang. Tapos may mga kurti-kurtina pero towels yun. Tapos isang beses, may nakita ko na naka-float na legs. Tapos, pero ito nakakatawa kasi imbis na, kung ito yung long table, andito yung nakita kong paa, pair of legs. Dito ako pumunta, as in sumisigaw ako pero papunta sa kanya. Tapos sabi ko, lola ko yon. And then tinanong ako ng mga kapatid ko, anong suot? Sabi ko, saya, and then parang gray or brownish, parang ganon. And it turned out na yun yung suot niya nung namatay siya. Okay, marami pa. May mga... Ayoko pumupunta rin sa mga patay kasi madalas may sumusunod. May maids ako. Dalawa sila, papunta sila sa akin. Nagdi-dinner ako. Tapos nagtatawanan sila. Sabi ko gano'n, o sino yung nasa gitna nyo? Sino yung lalaki sa gitna nyo? Tapos nagganunan sila. Tapos, ma'am naman, nakakatakot ka naman eh. Kasi nangyari pala, kaya ako nakakakita. Kasi yung neighbor namin, nagpa-renovate ng bahay. And may namatay. Pero hindi nila sinabi. Kumbaga, silent sila, hindi nila sinabi. Pinaalam sa marami na may namatay. So yun pala yung nakita ko. Ano pa ba? Meron pa mga pag-taping din. Tapos sa Antipolo, may mga nakikita ko na mga nasa puno na mga itim and mga mata nila na yung ilaw. Pero, tama yun na dapat kinakausap mo sila. Alamin mo kung bakit or anong ginagawa nyo and sabihin mo na wala kayo doon para manggulo. And sila rin parang curious din sila kung anong nangyayari kasi taping yun. Parang nakasampay lang sila sa puno and nanonood. So sinasabihan ko lang din yung mga tao na huwag kayo magkakalat. Kasi syempre, ayaw nila yun na istorbo din sila. Marami. Pero nasanay na lang ako. Minsan, pag-toothbrush, alam mo yun, nararamdaman mo meron sa likod mo. And sabihin mo lang, naantok na ako, ayoko matakot ha, pwede ba? Yung mga ganon. O, dead mo ka na lang. And yun nga, kakausapin mo. Meron ba? Habang kumakain. May parang bata na checkered yung, stripes pala yung niya, yung kanyang shirt. And then, nasa kabisera ako nakaupo, makain. Tapos ito yung papuntang second floor, hagdanan niya. May batang gumagano. Tapos pag titingin ako, gaganon siya. Gaganon siya pa. Tapos titingin na naman siya, gano'n. Nagtatago, nakikipagtaguan sa akin. Ayun, marami actually. Sanay na. Thank you. Ako naman, 3 beses na akong pinapasok sa loob ng kabaong. And promise, iba ang feeling sa loob. At every time pinapasok ako sa loob, after the shoot, nilalagnat ako. And recently lang na witness pa ni Heaven, 4 days ago, pinasok na naman ako sa Ataol. At grabe, nilagnat na naman ako. At I guess kasi parang sabi nila, bago daw yung Ataol, pero feeling ko Ataol for rent yun eh. Yun yung mga ginagamit, pangburol lang eh. Tapos pag ililibing na, i-cremate na, syempre gamit na yon, parang amoy bangkay dun sa loob eh. So, iba yung feeling talaga. Hindi ko alam kung psychological yun, pero every time nilalagnat ako. At ang nakaka-amaze din, magdadasal lang ako habang nilalagnat ako, magdadasal lang ako ng taimtim talaga. Magpapasintabi lang ako kung may naistorbo man ako doon sa Ataol na yun. Nawawala yung aking lagnat kinabukasan. Ako naman naniniwala naman ako, oo, pero di pa po kasi ako nakaka-experience ng kung ano-ano mang klaseng ganun po.
Kasi simula nung bata ako, na-try kong, parang nagtitrip din kami nung utol ko and nung kapatid ko. Mahilig kasi ako manakot. So ako yung nananakot sa kapatid kong bunso. Then may time na parang pinagtripan din ako ng panganay, bumawi sa akin yung panganay. Tinakot din niya ako. Then parang nagsumbong ako nun kay AirPods. Ang sabi sa akin AirPods, kang naniniwala sa mga ganyang multo-multo, aswang-aswang. Kung totoo yan, marami nang namamatay. So, simula nung time na binanggit niya sa akin, lagi na nagsisink in sa utak ko. Every time na matatakot ako or nagkakatakotan sa lugar kung saan ako, yung mga tropa ko, ay iniisip ko, tanga na kung totoo to, sorry. Tadala lang. Dahil, ayun naman, kung totoo to, hindi marami nang namatay, marami na tayong nasaksiyan. So, and every time na matatakot din ako, lagi ko lang din sinasabi sa sarili ko, in Jesus' name 3 times, and lagi rin ako nagdadasal. Well, depende na po sa tao yan kung paano nyo ba na yun. Okay, second question, last question. Yula, for Yula again. Yula lang mo parang since 80s until this time, parang hindi ka nawala sa circulation at nakakabilib ka, no? Kasi you still look good, you're in good shape, ang galing-galing pa rin umarte, hindi man ka pa rin, and pwede ka pa rin magbida. Paano mo nagagawa yun? Is it really an effort or dinate mo na lang ba yan? Or dahil ayaw mo lang talagang malaos or ayaw mong tumanda sa showbiz? Alam mo, kahit anong sabihin ko na ayaw kong tumanda, tatanda ako eh. Swerte lang siguro na hindi nawawalan ng project. Pero totoo din yung sinabi ni Mon na kailangan marunong ka makisama. Kasi, syempre, sino bang gusto makapagtrabaho sa may mga attitude? At Ray, ito ang gusto ko talaga itong trabaho na to eh. Gusto ko mag-artista. Mula bata pa ako, kaya inaalagaan ko rin na walang, alam mo, hindi ako pakalat-kalat para walang masyado na nasasabi yung mga tao. Yung gano'n, inaalagaan ko rin ang sarili ko kasi syempre iniisip ko rin yung mga kaedadan ko. Ano bang magiging, ang tawag dito, kailangan may effort ako na maging healthy o ayoko rin magkasakit. Gusto ko magtrabaho hanggang sa pamatay ako. Gusto ko talaga pagka-artista. So, swerte lang na hindi nawawalan ng trabaho. Kung minsan, nakakapagpahinga din na medyo matagal-tagal. Pero ito talaga, Ray, ito talaga ang gusto kong trabaho eh. So, talagang kailangan mong ingatan. Thank you. Thank you. Thank you very much. That was Ray Pumaloy of Abante Liling. Up next, we have Nikki Wan of Manila Standard. Thank you. Over here. May phone-in question lang dito kay Miss Yula. Miss Yula, dito daw ako sa venue, wala kayong nakikita right now? Ang dami, kayo. Ayun, katabi mo. Thank you. But anyway, congratulations on the entire cast. My question is for Derek Miguel. Derek Miguel, in your previous films, laging especially the horror one, like may social commentary. Like for example, yung Nocturna, you talk about general trauma sa the leader, exploitation, workplace, and also mental health. This time, you mentioned about fantasism. So I wanted to know with the themes that you're discussing in this film, how does horror show the dangers of fanaticism, and how does it relate with events or in real life? Yan, yun yung maganda sa horror na since kaya mong mag-access ng wider audience, mas madali siguro in a way i-smuggle yung mga themes na you would normally see sa mga mas, I guess, heavier drama. I mean, ako naman nag-start ako, diba, with Cinemalaya, nag-start ako with very personal, parang independent features na mas heavier yung, I guess, yung commentary. But I guess yung opportunity dito is making a bit more mainstream movies is
may opportunity na hindi ka lang nagpe-preach sa choir, di ba? Like, you can reach a bigger audience. So, I guess with Lilim, hindi naman siya in your face, di ba? Ayaw mo rin naman na obvious. It's something na you hope the audiences parang absorb as they walk out of the movie. Of course, syempre the first layer should always be entertaining, and then yung mga second layer, if they absorb it subconsciously, naman mas ma-engage. So, in the film, siguro without spoiling anything, these are people na they're all scarred, they're all running from the horrors of their reality. Like even character ni Isa is a fugitive running from yung horror dun sa family home nila. And they feel like hindi pa rin safe kahit to go to the authorities kasi may certain abuses na nangyayari rin. Not just in the home, but abuse of power sa authorities. So where do they go, diba? Where do these parang outcasts go? They go to this cult that promises safety, diba? And mafe-feel mo nga within the film, these are characters who have all parang run away from something. Pero yung sense of safety nila is also, I guess, parang uulit lang yung cycle na whenever people are afraid, diba, they turn to something that promises them safety, pero at a cost. And yung cost nga na yun is yung horror na ma-unveil sa Lilim. So, diba, parang may mga ganun rin na elements sa yung mga film like The Village, diba? So may ganun na aspect sa Lilim without being overtly, I guess, parang in your face yung commentary. So mas ganun lang siya, mas general yung themes that hopefully kaya ma-appreciate ng big audience. Thank you, Derek. And my next question